Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Ang mga estudyanteng ito ay nag-aalay ng oras at pagod hindi lang para sa kanilang edukasyon, kundi upang patulong rin sa kanilang pamilya. Sila ay mga estudyante sa umaga at empleyado sa gabi. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga working student ay kadalasang nagtatrabaho sa gabi at nag-aaral sa umaga. Ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng mga hamon sa kanilang kalusugan at oras. Kadalasan, nagkakaroon sila ng kakulangan sa tulog na nagiging sanhi ng stress at iba pang problema pangkalusugan. Dagdag pa rito, ayon sa pananaliksik ni Travel 2012, ang mga estudyanteng nagtatrabaho ng higit sa kakayanan ng kanilang katawan ay maaaring maapektuhan ng negatibo, hindi lamang sa pisikal, kundi pati sa mental na aspeto. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na ito, patuloy na nagsusumikap ang mga estudyante upang ipagpatuloy ang kanilang edukasyon sa tulong ng mga programang gaya ng Republic Act 7323 o Special Program for the Employment of Students. May mga pagkakataon silang makakuha ng tulong para sa kanilang tuition at mga libro. Pati na rin ang tamang sahod at academic credits para sa mga trabaho nilang may kaugnayan sa kanilang kurso. Bagamat may mga batas at programa na sumusuporta sa mga working students, mahalaga rin ang emosyonal na suporta mula sa kanilang pamilya at komunidad. Ang mga koneksyong ito ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon upang harapin ang mga hamon ng kanilang sitwasyon. Makakasama at makakausap din natin ang taong mai-interview para sa topic na ito. Ako ay nagagalak dahil pinaunlakan niya ang aking imbitasyon para siya ay aking makausap tungkol sa pagiging estudyante niya sa umaga at empleyado sa gabi. Nagpapasalamat ako dahil pinunlakan mo ang nais kong pagtatanong tungkol sa buhay mo ngayon. Dahil sa umaga, sa estudyante at sa gabi, sa empleyado. May mga katanungan lang ako at ako ay kuryoso sa kung paano mo binabalanse ang iyong buhay. Ano ang nagtulak sa iyo para maging working student? Una sa lahat, parang walang anuman din sa binigay sa pagbibigay ng papaunlak sa inyong oras ito. Nagtulak sa akin maging isang working student ay dahil sa hirap ng buhay ngayon, sa mahal ng bilihin, at higit sa lahat, ako ay tumatanda na. Ayokong tumatak sa aking isipan na ayokong umasa sa aking magulang dahil dahil gusto kong mag-aral ulit. Ako ay nagsusuporta sa mga pangangailangan sa eskwelahan, at higit sa lahat, andun pa rin naman ang suporta ng magulang kahit may trabaho na din ako. Siguro, bilang isang working student or estudyante talaga, ano ang pinakamalaking hamon na naharap mo? Pinakamalaking hamon talaga ay yung sapat na tulog. Dahil hindi mo alam kung paano ka matutulog. Sabagay kasi, di ba may mga oras tayo na parang kailangan natin talaga mag-review para sa mga darating na ating mga pagsusulit. Totoo. At mahirap din sa parte ng buhay ko na yung sapat ng tulog. At syempre, yung makapagpapay. Okay lang mag-publish ka, i-translate ka. So, paano mo na-balance ang pagiging estudyante sa umaga at saka pagtatrabaho sa gabi? Dahil ako lang nag-ayos ng aking oras sa paaralan at pag-aayos ng oras sa aking kumpanya. Dahil ako ay nakikipag-ugnayan sa kanila para hindi makompromiso ang bawat ang pagtatrabaho at ang pag-aaral. Buti ayos lang sa company ngayon. Open naman sila at willing naman sila makipag-ugnayan as long as mag-submit or maipakita ka ang dokumento na pruweba na nag-aaral ka. Paano mo nakikita ang iyong karanasan sa trabaho sa iyong karera na hinaharap? Para sa hinaharap, ang sinasabi ko sa sarili ko, pag natapos ko ang pag-aaral,
ayoko na magtrabaho sa call center. Dahil hindi naman pang habang buhay o magpakailanman ang pagtatrabaho sa call center. Ako ay may pangarap din na, or gusto kong matuloy yung profession ko kung ano ang tinapos ko. Ano ba ang iyong kinukuhang kurso ngayon? Ako ay kinukuha kong kurso ay Bachelor of Science in Hotel Restaurant Management in Hotel Operations dito sa Far Eastern University. Ano ang uri ng suporta or mula sa pamilya, paaralan o trabaho ang nakatulong sa iyo sa pagbalanse sa dalawang daan na tinuturo? Pagbabalansin, una yung pamilya ko, suportahan sila sa ginagawa ko. Alam nila na hindi na ayaw kong umasa sa kanila sa lahat ng panggastos sa pang-araw-araw at higit sa lahat yung sumusuporta din naman sila sa matrikula o yung tuition fee na sa mga panggastos sa school. And ako ay naging masaya dahil lang sa kumpanya ay suportado sila sa working student at naiintindihan din nila yung sitwasyon. At higit sa lahat ay ang komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa bawat party para hindi maapektuhan ang trabaho at ang pag-aaral. So, kahit may suporta ang pamilya mo sa iyo sa pag-aaral mo, nagtatrabaho ka pa rin para Sa pang-araw-araw. At ang mga pangangailangan sa school tulad ng kung gusto mo sumama sa mga tulad ng tour o yung mga paglalakbay, mga training, at mga extracurricular activities. Hindi. Ano ang nagpapanatili? Ano ang nagpapanatili sa iyong motivasyon? Ano ba yun? Ulit. Ano naman ang nagpapanatili sa iyong motivasyon na magpatuloy sa kabila? Wait lang, nagpulo na. Ano ang nagpapanatili sa iyong motibasyon na magpatuloy sa kabila ng mga hamon na ito? Siguro na makapagtapos ng pag-aaral kahit anong hirap ng buhay. At gusto kong lahat o maibahagi ang aking karanasan bilang isang working student sa hinaharap. At higit sa lahat, ako gusto kong maranasan yung hirap bago ako makanta ng aking B. Layo ng answer mo. sorry. Okay, okay lang kasi na mag-Taglish ka. Ita-translate ko na lang. Para hindi ka mahirapan. Gusto ko kasi Tagalog, English. Okay lang kahit hindi. Pwede namin siya i-translate. Kasi syempre, ikaw in-interview ka ako at pwede naman Tagalog. Okay. Sige. Sa translation nito, ano yung parang nag-i-stay sa'yo na motivation para Ano motivation? anong motivation mo para magpatuloy mo yung parang gusto mo magawin, ganyan. Kung ano yung motivation mo na nagtutulak sa'yo na pwede pala to, pwede pala ganyan. Yan. Motivation. Hanggang sa huli, hanggang sa huli, iba rin yung makakamit ko. Meron din ako makukuha iba, ganyan. Maaabot ko yung dreams ko, ganyan. Ang motivation ko sa part na yan ay yung makapagtapos ng pag-aaral. Dahil yun yung isang bagay na gusto kong matapos. Yun lang. So, ano bang gusto mong makamit talaga? Ano pangarap mo? Makapagtapos ng pag-aaral at makapag-travel. Travel around the world? Travel sa buong mundo at makakilala ang mga kultura ng bawat bansa at maintindihan. Paano mo inuunang iyong mga gawain kapag ang mga deadline mo na sa trabaho at paaralan ay magkasalungat? Paano mo inuunang iyong mga gawain kapag ang mga deadline mo na sa trabaho at eskwelahan ay magkasalungat? Una, kapag day off ko sa trabaho, doon ko gagawin yung mga assignments sa mga school o yung mga kailangan gawin sa eskwelahan. Pangalawa, kapag gusto ko muna tapusin ng isa-isa lamang para hindi ako mahirapan. Ibig sabihin ng isa-isa lamang yung one at a time, isang assessment kada araw or kaya naman dalawang assessment sa isang subject. So, ang kalaban mo lang dito ay pagtulog talaga. Ano ang napapanatili sa iyong motibasyon na magpatuloy sa kabila ng mga hamon ito? Ano? Let's say question. Ano yung nagpapastay sa iyo na maging motivation? Ay, naulit. Mukhang may naulit na tanong. Ito lang guys. Maaari ka pong magbahagi ng isang hindi nalilimutang karanasan o aral mula sa iyong panahon bilang isang working student. Una sa natin, gusto kong maibahagi na
ang buhay ay hindi madali. Ang pera hindi din madali kitain. At higit sa lahat, pag maging mapalad tayo kung ano yung kinalalagyan natin na ang pamilya ay nasuportado sa pag-aaral ng 100%. Pangalawa, yung magpasalamat tayo na ganun yung sitwasyon, na kaya nyo matustusan ng mga pangangailangan sa eskwela. Sa lahat ng gastos. Kung may makakakita man nito na, kung may makakapanood nitong video na to, ano sa tingin mo ang advice mo para sa kanila? Ang may advice ko sa mga manonood, Konting question. tinigang, Ano yung mga ibibigay mo ang motivasyon para sa mga gustong magtrabaho bilang estudyante para may pantustos din sa mga pangangailangan nila? ang may advice ko is tingnan niyo muna yung sarili niyo or yung katawan niyo kung kaya niyo pagsabay ng pag-aaral at pagtatrabaho. Pangalawang gusto kong i-advise ay yung mental health kung kaya niyo pang ipagsabay yun dahil hindi biro ang maging working student. Pag natutuwa dahil ibahagi mo ang mga pagsubok mo sa buhay ngayon. At sa huling tanong ko sa iyo, maaari ka ba magbahagi ng isang hindi nalilimutang karanasan o aral mula sa iyong panahon bilang isang working student? Okay. Nakakatawa sa Pilipino. Sorry. Okay lang. Ikat mo na lang yun. Maaari ka ba magbahagi ng isang hindi malilimutang karanasan mula sa iyong pagtatrabaho? Ang ma-advise, pakiulit ang tanong. Maaari ka bang magbahagi ng isang hindi mo malilimutang karanasan na nangyari sa iyong trabaho? Oo naman. Ang magandang karanasan naman sa aking trabaho ay yung pagkakaintindi ng aking mga sorry pa ulit-ulit. Hantok ako eh. Ano yung may share mo sa mga, ano yung may share mo hindi mo makalimutan like memory sa iyong trabaho bilang isang working student? Suporta ng mga aking mga katrabaho, suporta ng aking team leader na naiintindihan niya sa ito. May mga kasama naman na naiintindihan niya sa sitwasyon. At natutuwa din ako na sinusuportan nila. Minsan ba nahirapan ka? Meron ba yung minsan na gusto mong umalis na lang bigla at magtutok ka na lang sa pag-aaral? May, nasa punto niyo, pero sabi ko pa may mga panggastos. Parang kinoconsider ko pa din yung mga gastusin sa pag-aaral. Dahil hindi biro mag-aaral ng pag-aaral ng kolehiyo dahil ang gastos talaga. Lalo na sa aking kurso na kinukuha ko ngayon. Anong pong ako mo? Kahit na nasa kolehiyo pa, kakaya mo pa din. Nakakaya mo pa din umiti ng maayos kahit na may mga paghihirap kang hinahanap. Natuwa ko. Natuwa ko dun sa tapos maraming salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na makinig sa mga ibinahagi mo sa aking mga experience na nangyari sa iyo sa buhay mo. Saludo ko sa pagiging working student. Maraming salamat. Ang mga estudyante nag-aaral at nagtatrabaho o mga working students ay may natatanging hamon at responsibilidad. Sa Pilipinas, ang pangangailangang pinansyal ang pangunahing dahilan kung bakit maraming kabataan pumapasok sa trabaho. Ayon sa kampanyang My Dream in a Shoebox, ang maraming estudyante ay nagmula sa pamilyang may limitadong kita at napipilitang magtrabaho upang makatulong sa kanilang pamilya.
Maliban dito, ang mga estudyante ay nagkakaroon ng karanasang makakatulong sa kanilang profesional na buhay tulad ng paglinang ng mga kasanayan sa pamamahala ng oras, disiplina at pagtugon sa mga responsibilidad. Sa kabila ng mga benepisyo ng pagtatrabaho habang nag-aaral, ipinapakita ng mga pag-aaral na may masamang epekto ito sa kanilang akademikong tagumpay. Ayon sa International Journal of Scientific Research and Engineering Development, ang mga estudyanteng nagtatrabaho ng higit sa 20 oras bawat linggo ay nagkakaroon ng mas mababang GPA. Ang stress at pagod mula sa trabaho ay nagiging sanhi ng pagbaba ng kalidad ng kanilang pag-aaral at kalusugan. Ang mga oportunidad para sa mga working students ay hindi limitado sa sahod lamang. Ang mga part-time na trabaho ay maaaring maging daan upang makabuo ng professional network at makakuha ng karanasang magamit sa hinaharap na karera. Ayon sa typeset.io, mas madaling pagsabay ng mga estudyanteng may flexible na oras ang kanilang mga akademikong gawain, katulad na lamang sa aking kinausap kanina. Kung may suporta mula sa mga employer, tulad ng pagbibigay ng flexible na oras o part-time na trabaho, mas maayos na mapagsasabay ng mga estudyante ang kanilang mga tungkulin sa eskwela at trabaho. Sa kabila ng mga pagsubok, ipinapakita ng mga datos na ang pagiging isang working student ay hindi lamang isang responsibilidad, kundi isang pagkakataon upang mapaunlad ang sarili, hindi lamang sa aspekto ng kita, kundi pati na rin sa mga kasanayang kakailanganin sa hinaharap. Sa tulong ng mga programang gaya ng Special Program for the Employment of Students o SPES at suporta mula sa pamilya at komunidad, maraming estudyante ang matagumpay na nakapagbalanse ng trabaho at pag-aaral. Patuloy na humaharap sa mga hamon ng may disiplina at determinasyon. Nagpapasalamat po sa Diyos kasi yung mga challenges na dinaanan ko, yun yung nagpatibay sa akin para, kumbaga kung ano ko ngayon, ito yung mga dinaanan ko para maging matibay ako. Na kahit anong hirap man yan, alalampasan mo eh. Tsaka yun nga, kung makakalimot na tumawag sa Diyos na hindi ko naman ito magagawa eh kung wala ang tulong ng Diyos. Yun yung isang importante na hindi dapat mawala talaga sa atin. Magpasalamat sa Diyos na binigyan tayo ng pagkakataon para makagawa. Ang maipapayo ko, huwag silang mahiya doon sa ginagawa nila. Kung halimbawa sila yung working student, be proud. Kasi kumbaga, hindi lahat binigyan ng pagkakataon para mapunta ka dyan sa ganyang kalagayan. Tsaka kasi, para sa akin, mas matamis yung tagumpay pag pinaghirapan mo. Kaya, huwag kang susuko. Ipagtiwala sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Laki pa ng sipag at tiyaga. Laban lang. Ayon naman kay Elvin Joseph Pangilinan na isa rin naging working student noon. Araw-araw, nag-aaral ako sa umaga at nagtatrabaho ako bilang janitor at student assistant sa gabi. Minsan, talagang nahihirapan ako, pero kailangan kong magpursige para sa pamilya. Ang mga paghihirap na ito ay kinabibilangan ng mabisang pamamahala ng oras upang mapagsabay ang pag-aaral at trabaho, pakikipag-ugnayan sa mga kaklase bilang student assistant para sa suporta at pag-prioritize ng mahahalagang gawain. Si Elvin ay nagpapakita ng determinasyon at dedikasyon ng isang estudyante na nagtatrabaho at nagsisilbing inspirasyon at paalala na sa kabila ng mga hamon, may mga paraan upang malampasan ang mga pagsubok sa pamamagitan ng pagtutulungan at katatagan. Sa pagsisikap ni Elvin bilang estudyante at nagtatrabaho bilang isang janitor at student assistant, ay tunay na nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa pag-aaral sa kabila ng kanyang mga profesional na responsibilidad. Sa kabila ng mga paghihirap, nagawa niyang makamit ang kanyang mga layunin sa edukasyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng hindi natitinag na determinasyon at pagsusumikap. Inilalarawan ng kanyang kwento ang kahalagahan ng pagsisikap at pagpupursigi bilang susi sa tagumpay at ang kahalagahan ng suporta sa komunidad mula sa mga guro, kaklase at pamilya na mahalaga sa pagkamit ng mga pangarap. Higit sa lahat, binibigyang diin ang positibong saloobin sa buhay na naguudyok na sa kabila ng anumang hamon, may paraan upang malampasan ang mga ito. Mula 2009 hanggang 2024,
nagpakita ng makabuluhang pagbabago ang bilang ng mga estudyanteng nagtatrabaho sa Pilipinas. Sa pagitan ng 2009 at 2012, nanatiling matatag ang bilang na nasa 217,000, ngunit nagsimulang tumaas ito mula 2013 hanggang 2015. Umabot sa 400,000. Dulot ng mga hamon sa ekonomiya tulad ng tumataas na matrikula at mga gastusin. Noong 2016 hanggang 2019, nakatulong ang reforma sa edukasyon, gaya ng K-12 program, ngunit nagdulot din ito ng mga hamon para sa mga estudyante na nagresulta sa paglago ng bilang ng mga estudyanteng nagtatrabaho na umabot na sa 600,000. Noong 2020, naapektuhan ng pandemya ang bilang, ngunit nagbukas din ito ng oportunidad sa online freelancing. Pagsapit ng 2021 hanggang 2022, lumago ang bilang ng mga estudyante nagtatrabaho sa 800,000 dahil sa pagtuloy na pangangailangan ng suporta sa ekonomiya ng mga pamilya. Natayang aabot sa 1,000,000 ang bilang pagsapit ng 2024. Karamihan sa mga estudyanteng nagtatrabaho ay nasa edad 15 anyos hanggang 24 at mas marami ang kababaihan, partikular sa mga serbisyo at pangangalaga. Marami sa kanila ay mula sa mas mataas na edukasyon, lalo na sa mga kursong may kaugnayan sa negosyo, teknolohiya at edukasyon. Gayunpaman, marami rin ang humaharap sa mga hamon tulad ng pamamahala ng oras sa pagitan ng trabaho at pag-aaral, limitadong mga oportunidad sa trabaho, at patuloy na pinansyal na pangangailangan. Tumutugon naman ang gobyerno at mga institusyon sa pamamagitan ng mga programa sa scholarship at vokasyonal na pagsasanay upang mabigyan ng sapat na suporta ang mga estudyanteng nagtatrabaho. Sa hinaharap, inaasahang magpapatuloy ang pagtaas ng bilang ng mga estudyanteng nagtatrabaho, lalo na sa online na trabaho, habang bumubuo ang pamahalaan ng mga bagong patakaran upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga estudyante. Sa pagsusuri sa sitwasyon ng mga working students sa Pilipinas mula 2009 hanggang 2024, malinaw na ang pagtaas ng bilang ng mga estudyante nagtatrabaho ay nag-ugat na sa mga hamon sa ekonomiya at mga pagbabago sa sistema ng edukasyon. Mula sa 216,000 na nagtatrabaho noong 2009, umakyat ito sa tinatayang 1 million sa 2024, na nagpakilala ng mas malalim na pangangailangan para sa mga estudyante na maghanap ng karagdagang kita upang masuportahan ang kanilang pag-aaral at mga pangangailangan sa pamilya. Ang mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng bilang ng mga working students ay kinabibilangan ng pagtaas ng mga tuition fees, kakulangan ng mga pagkakataon sa trabaho sa mga rural na lugar, at ang epekto ng mga economic crisis tulad ng pandemya ng COVID-19 na nagdulot ng pag-shift ng mga estudyante sa mga digital at online na trabaho. Ang mga estudyanteng ito ay nahaharap sa iba't ibang hamon mula sa pamamahala ng oras hanggang sa mga limitasyon sa financial na nagiging sanhi ng stress at pagbaba ng akademikong pagganap. Gayunpaman, may mga hakbang na isinasagawa ng gobyerno at mga institusyon upang makatulong sa mga working student, tulad ng mga scholarship at vocational training programs. Ang patuloy na pagsusumikap at suporta mula sa mga komunidad at institusyon ay mahalaga upang mapabuti ang kalagayan ng mga estudyanteng ito at masiguro ang kanilang tagumpay sa hinaharap. Ang hinaharap ng mga estudyanteng empleyado ay puno ng potensyal, ngunit dala rin ito ang iba't ibang hamon na kailangan nilang pagtagumpayan. Gayunpaman, ang mga karansang ito ay nagiging pagkakataon para sa personal na paglago at pagbuo ng mga kasanayan na magiging kapakipakinabang sa kanilang hinaharap. Para sa amin, ang posibleng maging solusyon ay mainam kung ang mga employer ay mag-aalok ng flexible na schedule upang mas madaling mapagsabay ng mga estudyante ang kanilang mga responsibilidad sa trabaho at pag-aaral. Makakatulong kung ang mga paaralan at universidad ay magbigay ng mga programang pangsuporta tulad ng tutoring o study groups para sa mga estudyanteng nagtatrabaho. Mahalaga rin matutunan ng mga estudyante ang mga kasanayan sa epektibong pamamahala ng oras,
upang mas mapakinabangan nila ang kanilang oras para sa pag-aaral at trabaho. Ang pagkakaroon ng access sa mga counseling services ay makakatulong upang matugunan ang stress at anxiety na dulot ng sabay-sabay na responsibilidad. Ang mga paghihirap na nararanasan ng mga estudyanteng nagtatrabaho sa Pilipinas ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas mahusay na tulong mula sa parehong lipunan at mga institusyon. Ang mga estudyanteng ito ay kailangang humawak ng iba't ibang responsibilidad na nagpapahirap sa kanila na mag-focus sa kanilang pag-aaral at manatiling nasa tamang landas sa kanilang mga responsibilidad sa pananalapi. Bilang isang komunidad, maaari tayong sumuporta sa mga programang nag-aalok ng financial na tulong, mga scholarship o mga nababagong kapaligiran sa trabaho upang makinabang ang mga estudyante. Ang pagsuporta sa mga programang ito ay makakatulong na mabawasan ang mga trabaho ng mga estudyanteng empleyado na magbibigay daan sa kanila na mas makapag-focus sa kanilang pag-aaral. Maaari ring makilahok ang mga employer sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga part-time na trabaho or internship na akma sa mga schedule ng akademya. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga inistibang ito, pinapayagan natin ang mga estudyante na ituloy ang kanilang mga pangarap habang pinagpapanatili ang kanilang mga akademikong layunin. Maging maagap tayo at lumikha ng mga pagkakataon para magtagumpay ang mga estudyanteng nagtatrabaho. At dito na nagtatapos ang aming dokumental. Ito ang harmonya sa pag-aaral at pagtatrabaho. Isang kwento ng katatagan.